Ngayon ay itutuloy natin yung ating ang pag-aaral tungkol sa parables sa Gospel of Matthew sa chapter 13, no. So ang pinag-aaralan natin for the sake of those na nakakamiss ng Sundays, ito yung ating pinag-aaralan natin, yung ito yung parables on the kingdom of God. Kasi marami siyang parables. Okay, explain ko lang mamaya yung parables. I entitled this parang gem or a stone. Kasi ito yung pag-uusapan natin, no? At ang series natin, those who have ears, listen. The principles of the kingdom of God. Those who have ears, listen. Ang parables ay isang method ng teaching ni Jesus na ginagamit niya na kagaya ng sinabi ni Chin, may kwenta yung kwento niya. Okay, nagkikwento siya na may kwenta. Based sa nakikita sa ordinary things, sa trabaho, sa nakikita sa labas. Kaya patungkol yung parables niya, minsan tungkol sa halaman. Sino ba nakakita ng halaman ngayon? Lahat tayo. So, relatable, no? So, itong parables ay isang method of teaching na kung saan, mamaya tatalakayin natin yun, kung anong purpose, kung bakit siya nagtuturo ng matalinhagang kwento. Okay, yun yung Tagalog sa sa parables talinhaga. Okay? Minsan parabola, pero parang ang labo no. So yun. So ngayon may babasahin tayong 3 parables or 4, pero maiikli lang talaga to. May mga 2-liners lang to. Okay, so basahin natin ang isa dito. O basahin natin muna lahat. Okay. From Matthew 13:44 to 53. Okay, total maikli lang, so let's stand up together para basahin natin ito. Read with me, no? Matthew 13, okay? So, starting from verse 44, the kingdom of heaven is like a treasure hidden in a field that the person found and hid. Then because of joy, he went and sold all that he had and bought that field. Again, the kingdom of heaven is like a merchant searching for fine pearls. When he found a pearl of great value, he went out and sold everything he had and bought it. Again, the kingdom of heaven is like a net that was cast into the sea that caught all kinds of fish. When it was full, they pulled it ashore, sat down, and put the good fish into containers and threw the bad away. It will be this way at the end of the age. Angels will come, separate the evil from the righteous, throw them into the fiery furnace where there will be weeping and gnashing of teeth. And Jesus said, "Have you understand all these things?" They replied, "Yes." Then he said to them, "Therefore, every expert in the law who has been trained for the kingdom of heaven is like the owner of a house who brings out of his treasure what is new and old." Now, Jesus finished these parables. He moved on from there. So let's pray. Heavenly Father, we ask, O God, for your Spirit to open our minds and our hearts, O God, that we may hear, Lord God, itong nais niyo pong iparating sa amin, Lord. Maraming po salamat, be with us today. In your name we pray. Amen. So let's sit down. Maraming po salamat. At makikita natin dito sa parables na ating binasa. Okay. Yung unang parables, tsaka yung pangalawa. So let's go back sa no. Ayan. The kingdom of heaven is like a treasure. Isa daw Tagalog sa treasure. Kayamanan, no? Yun yung kung yung mga nagka-treasure hunt dito, no? So ito ay tinatago talaga, hidden in the field that the person found and hid. So para daw isang treasure na tagpuan ng isang tao. Then because of joy, sino ba nakahanap? Sino bang nakakawala ng bagay? Except ako. Lagi nakakawala ng bagay. Tapos, pag natagpuan mo, minsan pag hinahanap mo, di mo makita. Pero pag as time goes by, parang pag nakita mo, dito lang pala. Sino ba nakaranas ng gano'n? Pag di mo na hinahanap, saka tayong lahat, di ba?
So, sa sobrang tuwa niya, at ito, hindi lang hindi lang basta bagay, kundi kayamanan. Okay? And he went and sold all that he had and bought that field. So, since alam niya na merong kayamanan dun sa lupain na yon, ginawa niya, binenta niya lahat at binili niya yung lupain na yun. Kasi alam niya, may kayamanan dun. Okay. The same thing, again, the kingdom of heaven is like a merchant. Isang businessman daw, searching for fine pearls. So, ito, collector to. Collector ng pearls. So, alam niya, okay, kung anong klaseng pearl to. When he found a pearl of great value, so alam niya. Nakakita siya ng perlas na sobrang rare siguro, or unique, or napakalaki, hindi natin alam. He went out, same thing. He went out and sold everything he had and bought it. So, binili niya yung pearl na yun. Okay? Binenta niya yung kung ari-arian niya para mabili lang yung pearl na yun. Malamang may tubo siya doon, kaya gusto niyang gawin yon. Again, the kingdom of heaven is biglang kabig na ito. So, mamaya, tackle natin to. So, itong dalawang parables na ating binasa, itong treasures in the field and fine pearl in the marketplace, may similarity sa may common ground sila, no? Yung mga bagay na yun, nakatago. Okay. Both is hidden and also both is searched. Hinahanap. Hindi basta natagpuan or natalisuran mo lang, kundi hinahanap. So, ibang collector dito or anything na para may hobbies na nagko-collect ka ng bagay. Okay. Si Dayan, ano yung kine-collect mo? Kotse? Kotse. Yaman to. So, yung totoo, yung mga kinokolekta nyo, ilabas nyo na. Ballpen, di ba? Ballpen ang kolekta. Hindi naman yung parang, pipirma ka, seramin mo, tapos pagdating mo, nalimutan mo, dala-dala mo yung ballpen. Hindi naman yun. Kasi ako, nangongolekta ako ng ganun eh. Ang dami ko ng ballpen, di naman sa akin lahat. Ano yung dadala mo? Sino pa? Good. Ballpen. Makeup? Photocard. Okay. Photocard. Okay. So, marami tayong ganyan. Minsan mga board games. Ayan, sabihin, marami board games. Sapatos. So, ang dami yan, no? So, itong mamang ito, kinokolekta niya naman pearls. Ito, matindi ang hobbies ito, perlas. At nakakita siya ng perlas na great value. So, alam niya. Okay, so binenta niya lahat. Minsan ganun eh. Minsan nagsishift na yung hobbies mo, tapos binibenta mo yung mga di mo na kailangan para mabili mo yung interest mo ngayon. Tama ba? Ganun yun eh. Kasi wala nang value yung ibang bagay sa paligid mo eh. So, kino-convert mo into something valuable para mabili mo yung mas valuable sa tingin mo. Okay? So, ganun yung both is searched, okay? Parehas na hinahanap at parehas na may value. Okay? Yung kayamanan may value, of course, at yung perlas ay may great value. Yun yung description niya dito. At makikita rin natin, yung dalawang ito, para makuha mo, ay may kapalit. Okay? Nakuha natin. Yung storyang ito, when we read some parables, sometimes it gives us an idea or we should ask ourselves, what's the point? Ito yung pinaka-general, yung principles or makikita natin katotohanan sa kwentong ito. Okay. The kingdom of God comes to us, kasi sabi ni Jesus, dumadating ang kaharian ng Diyos, ang pagkilos ng Panginoon sa buhay natin na hindi natin alam. Okay. Hindi natin alam, in a sense, na alam na nandiyan dyan, pero hindi mo alam. Nilalakaran mo na pala na may kayamanan sa ilalim ng lupa, pero hindi mo alam. Okay. Napakalapit niya. Okay. Yet, hindi mo alam. Okay. Sometimes, ganun ang pagkilos ng Panginoon. Okay. Hindi siya ordinary ways. Yun yung sinasabi dito. Hindi siya yung basta-basta na makikita mo
na pag lumabas ka sa kalye, kaya in-entitle ko to ng hindi siya parang bato na madadapa ka lang or masisipa mo na very ordinary. Pero ang kaharian ng Diyos ay isang kayamanan. Na kailangan mong hanapin, kailangan mong bigyan ng time or even maglabas ng resources or pera, di ba? Minsan tayo, gusto natin, lahat libre, di ba? Masarap nga kumain pag libre, di ba? Sana all? Abusado. Sorry sa ano kami, buko. So, yun, no? Paminsan, ganun, no? Kailangan natin mag-give up on something even that we love. Okay? Yung mga importante sa buhay natin, paminsan, kino-call out siya ni Lord. Okay? To give up, to possess or to own something that has greater value in the kingdom of God. May kapalit. Sa nakita natin ito, ang kingdom of God may kapalit. Okay. The kingdom of God also sometimes minsan naaapektuhan niya ng hobbies natin. Okay. Sino ba dito, nung naging Kristiyano siya, okay, or when we start to follow Christ, nag-iba na yung hobbies mo or yung pananaw mo sa buhay. Or may pagbabago. Sino ba dito? Na-start kang maging Kristiyano. Okay? Amen. Natural yun. Okay? You have to give up on something to gain the kingdom of God. Hindi siya basta-basta at kayamanan siya. Amen? So, kailangan makita natin yun or pinapaalam ni Jesus sa atin ang kingdom of God ay isang mahalagang bagay na kailangan natin. Hindi basta-basta. Okay? Kasi pinag-uusapan dito ang presensya niya. Ang kingdom of God ay mismong presensya ng Panginoon. Okay. Hindi basta-basta. That's why He established yung tabernacle, yung church. Okay? This time. Yung church, yung tabernacle, yung temple before, just to gather. Okay? At sa panahon ngayon, ito yung binigay sa atin ng Panginoon. Etong sa community na to, etong lugar na ito. Okay? So, ang kingdom ni Lord, hindi siya basta-basta na parang very ordinary, but an extraordinary thing. Okay. At makikita natin dito, natatagpuan lamang ng kingdom of God o anong klaseng tao ang makakatagpo sa kaharian ng Diyos, mababasa natin dito. Okay. Sa Jeremiah. Okay. For I know what I have planned for you, sabi ni Yahweh, sabi ng Diyos, says the Lord. Pag nabasa natin, sidetrack lang pag sa Old Testament, pag nabasa natin yung Lord, ibig sabihin niya Yahweh. Okay. Hindi nila ma-convert Kaya yun na yung English word. Pero personal yan. Personal na Diyos. Sabi niya, I have plans to prosper you and not to harm you. I have plans to give you a future filled with hope. When you call out to me and come to me in prayer, I will hear your prayers. So, ano yun na natin dito? Na-stop muna natin. So, makikita natin, ang Diyos ay may plano para sa ating buhay. At itong plano na ito ay hindi nakakasama, kundi para sa ating kabutihan. Amen? Gusto ba natin mangyari to? Okay. So, ito yung plano niya, no? Based on His character na siya ay mabuting Diyos. Siya ay tapat na Diyos. Siya ay righteous God. Ang ibig sabihin ng righteous, hindi siya nagkakamali. Sawa na ba kayo sa pagkakamali sa buhay? Ang Diyos hindi nagkakamali. Amen? Doon natin siya maaasahan.
Okay. Yung plano niya ay para sa ating kabutihan. When you call out to me, sabi niya, pag tumawag kayo, to me in prayer, I will hear your prayers. When you seek me in prayer and worship, you will find me. So parang conditional siya, no? When you seek me, you will find me. If you seek me with all your heart and soul, I will make myself available to you. This, nagsasalita, ito yung Diyos na lumikha sa'yo at nagbigay ng buhay sa lahat sa atin. Ito yung nagsasalita sa atin, sa puso mo, okay, na siya ay ready or available sa atin. Ito yung salita niya mismo. And ito yung promise niya, hindi lang yung may plano siya, kundi i-reverse niya daw. I will reverse your plight, sabihin, and will regather you from all your nations. If you think na ikaw ay nalalayo sa Panginoon, if we seek Him, ilalapit ka niya. Okay? Ilalapit ka niya sa sarili niya. Where I have exiled you, says Lord, I will bring you back to the place from which I exiled you. So gusto ko yung ipunto dito, ang kingdom of God is found by true seekers. Okay. Hindi siya basta-basta nga sinasabi ko, na hindi siya basta-bastang natatagpuan. Kung hindi, natatagpuan siya ng ano ba yung seekers sa Tagalog? Naghahanap. Okay. Yung tunay na naghahanap. Siya yung makakatagpo sa kaharian ng Diyos. Kaya nga laging sinasabi ni Jesus, lahat ng may tenga, makinig. Hindi lahat ng may tenga o lahat ng may mata, nakakakita. Nakakakita nga, pero hindi nakakapansin o hindi napapansin ang kilos ng Panginoon o kaharian ng Diyos. Kingdom of God. Kingdom of God is not an ordinary stone that can easily be stumbled on, na parang madadapa ka lang, no? Parang ordinary. But rather, it is like a precious gem, parang perlas nga, or parang diamond, that can only be found through careful and serious research. Therefore, the kingdom of God is for the true seekers and pure with the pure heart. Makikita natin to, the coming of the Lord, pagdating ng Panginoon, yung pagsasabi niya ng mga kwentong ito, yung pagtuturo niya, is parang imbitasyon. Kaya matalinhaga yung kwento ng Panginoon, by the way, para magtanong ka. Okay. Ganun nga ginagawa ng mga followers ni Jesus. After niya magkwento sa public, secretly, after nila magkwento nga ni Jesus, after ng event, Lord, ano ibig mong sabihin doon? Yung parables, yung kwento ni Jesus, yung teachings ni Jesus, it invites us to come and come near to Him, in other words. May mga bagay ba sa inyo, sa buhay nyo, na parang hindi nyo maintindihan, pero alam nyo kumikilos ang Panginoon? May mga bagay. Tatanong tayo, bakit ganito? Gusto niyang lumapit ka sa Kanya. Bakit nangyari ito sa buhay ko? Pero alam ko, Lord, you are in control. Pero walang sagot. Malalaman mo lang yan kapag lumapit ka sa Panginoon. Bakit nangyayari itong karumal-dumal na mga pangyayari sa akin? Ba't may sakit ako? O bakit itong tagal-tagal ko ng relationship nito hindi pa rin ma-heal. Ang tagal ko ng problema dito, parang naka-angkla na ako dito. Lumapit ka sa Panginoon. When we seek the Lord, we will find Him. Jesus is inviting His audience para mag-decide. Okay? Kaya kwento yung pagtuturo niya. Hindi niya pinipilit. Hindi niya pinipwersa, kundi isang kwento na pinaparealize sa atin na kailangan natin gumawa ng desisyon. Whether we live by our own selves, ruled by our own selves, na tayo yung maghahari, or we will allow Jesus, siya yung magro-rule sa buhay natin.
Hindi niya pinipilit yung sarili niya sa atin. Pero nagbibigay siya ng pros and cons when we follow Him. The kingdom of God is for true seekers with a pure heart. And the kingdom of God is inviting us to come near to Jesus Christ. And also, the kingdom of God does not fall on deaf ears. Okay? Hindi siya basta, kasi yun nga, kagaya na sinabi ko, hindi siya basta naiintindihan kapag hindi ka nakikinig. Okay. Subukan yung lumakad sa crowd, sa isang mall, di ba? Ang dami-daming promo, di ba? May mga nagsasalita pa paminsan. Napapakinggan nyo ba? Oo, napapakinggan, pero hindi nyo maintindihan. Pero kapag may nagsabi sa inyo, na, pag narinig nyo yung pangalan nyo, let's say, Mayet! Ganun. Sorry, nakita. Mayet! Di ba mapapalingin ka? Okay. Pero the rest, walang kwenta. Okay? Walang kwentang sounds until uy, ang pogi niya, mapapalingin. Uy, ang ganda niya, mapapalingin ka. Na merong value sa'yo. Okay. Ang kingdom ni Lord ay parang ganun. Hindi siya, hindi siya maintindihan lamang ng isang tao ito kapag siya ay nakikinig. Okay. Parang tinuturing niyang mahalaga ito. Okay. Yung kingdom ni Lord. Ang pagpunta natin dito ay isang pruweba na nagbibigay tayo ng kahalagan sa Panginoon. Amen? Nandito tayo because of the Lord, not because of something else. And this, parang ito yung hope ko this morning, na meron siyang blessing para sa inyo. Okay? Amen? Kasi hindi dito kayo, nagsisik kayo Nagsisik tayo At hindi tayo alis dito na wala tayong mensaheng natanggap. At kapag nakita mo yun, okay, i-grab mo yun kasi ito ay kayamanan. Amen? Hindi mo na makikita ito kapag lumabas ka dito. So, ano na to? Sa space na to, pag lumabas ka dito, wala ka na maririnig word of God. Unless naka-earphone ka, nakikinig ka sa isang sermon. Pero, tama, sa kwentuhan ng barkada mo, mapapakinggan mo ba si Jesus? Hindi. Meron certain space lang. Kaya kapag tayo ay sinik natin yung space ni Lord, yung kung anong time, siya ay magpapakita at imimit ka niya. God will meet true seekers. At itong kingdom ni Lord, hindi siya nag-grow. Okay, medyo negative ako ng konti dito. At hindi siya nag-rooted or nag-uugat sa matigas na lupa. Yun yung parable of the sower. Yung mga ibang nahulog, yung mga binhi, yung mga nahulog sa kalye at hindi tumubo. Kasi hindi siya nag-ugat. Sinasabi dito, kapag matigas ang puso ng tao, walang lugar ang salita ng Diyos. What do I mean by that kapag matigas? Parang in a sense, Lord, ako pa rin yung maghahari sa buhay ko. Okay. Yun yung ibig sabihin. Gagawin ko pa rin, I will go on my own way. Yun yung matigas na puso. Kahit araw-araw ka nagsisimba, araw ka nakikinig ng podcast, okay, kapag matigas ang puso natin, hindi tayo magbe-benefit sa sinasabi ni Lord. All the treasures of the kingdom of God and its reality, yung realidad ng treasure ng kingdom of God, yung dala nito, or mafe-feel lang natin to, if tayo ay sabi dito, or mabe-benefit tayo kapag ito ay sinamahan natin ng faith, okay? Faith at obedience.
Yes, makikita natin yan sa Hebrews 4:2. Okay? Sa Hebrews 4:2. Bakit? Kahit ano, no, kahit matagal ka ng Kristiyano, may struggle ka pa rin. Sino ba dito may ganun? Ako lang ba yun? Matagal na tayong Christians, pero may struggle ka pa rin. Ito yung sinasabi. Okay. For we had good news proclaimed to us as they did. So, may comparison, no? Yung writer, kino-compare niya na nakareceive sila ng good news about Jesus or about the kingdom of God. But the message they heard, same lang they did not, they heard did them no good. Parang walang nangyari. Okay? Or di sila benefit. Since they did not join in or with those who heard it in faith. Kailangan as we hear the word of God, kailangan natin mag-act in faith. Ano ibig sabihin nun? Do it. Faith without work is dead. Kapag faith lang. Ang sinasabi dito, kapag narinig mo yung salita ng Diyos, mag-respond ka, okay, mag-respond ka at ikaw ay magbe-benefit sa sinasabi ni Lord. So, kailangan ng pananampalataya when we hear the word of the Lord. Amen? Sabihin natin faith at faithfulness. Okay. Sa word sa Bible, pag sinabing faith, parang pwede mag-interchange yan ng faithfulness. Okay. Tiwala lang alam natin sa faith pero yung pagiging tapat ay kailangan sa kaharian ng Diyos. So last point ko, the kingdom of God is valuable and precious. Treasures are searched and sought. Ito ay hinahanap at ginagamitan natin ng maraming skills, time, effort, even our resources to really find this fine treasure. Ano bang gusto ng Panginoon or anong kayamanan na gusto ng Panginoon na gusto nating makamtan or gusto niya nating makamtan? Ang gusto niya nating makamtan is yung kingdom of God. Okay. Yung kaharian ng Diyos dito sa lupa. Paminsan, pag inisip natin kaharian ng Diyos, makukuha mo lang yan kapag namatay ka. Tama ba? Para ang nagiging goal ng isang tao kapag namatay ka, ay sa langit ako. Hindi yun. Hindi ganun yung gospel. Ang kingdom of God, kaya mong i-live out dito sa mundong ito. Kaya sinabi ni Lord, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Yung kingdom of God ay pwede nating isapamuhay dito pa lang sa lupa. Do you believe that? Paano? Yun yung tanong. Paano nga ba? Paano ko i-live out to? Through the Spirit of God. Through the teachings of Jesus. Doon mo nililive out yung kingdom ni Lord. The kingdom of God. So, anong sinasabi sa atin ng kingdom? Since it's valuable, it's very precious, let's treat the kingdom of God and God's righteousness as something na with greater value sa lahat ng bagay sa buhay natin. Okay. Sinasabi sa salita ng Diyos about the kingdom of God. Ito yung sabi ni Jesus. Okay. Sa Matthew 6:33. The kingdom of God is, yan, sabi ni Jesus about the kingdom. Therefore, do not be anxious. Huwag kayo mag-alala, huwag kayo mag-worry, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear. Ano yung tinutukoy ni Jesus dito? Lahat ito pang physical na needs. Amen? Tangible, hindi siya spiritual. Tinutukoy niya dito kung anong kailangan mo physically or ano kailangan mo? Pera, let's say. Okay. For the Gentiles, seek after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. You need them all. Alam ng Panginoon
Kung ano yung pangangailangan mo, so huwag ka mag-worry. But ito yung sinabi niya about the kingdom. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. All these things will follow. So sa kingdom ni Lord, ang kailangan ng isang Kristiyano, i-prioritize yun. Sabi natin, seek first the kingdom of God. Yun yung gusto ng Panginoon. Ito yung magiging top priority natin overall to benefit the kingdom of God. We should seek Him first. Itong kingdom of God, kung susuriin mo, is Jesus. Amen? Yung presensya ng Diyos, ang kaharian ng Diyos, ang reign ni God ay na kay Jesus. Apart from me, you can do nothing. Remain in me and you will be fruitful. It's in the person of Jesus, itong kingdom of God. So, hindi natin pwedeng ipaghiwalay si Jesus at yung kaharian ng Diyos. Kapag ikaw ay lumalakad with Jesus, ikaw ay lumalakad sa kaharian ng Diyos. Amen? At yung kaharian ng Diyos, may mga rules yan. Ibig sabihin ng kaharian, may hari. Ikaw ba yung hari? Ikaw ba yung hari dito sa kaharian na to? Hindi. Sino yung hari? Si Jesus. Si Lord. At yung sa kaharian na to, may benefit yan. May blessings. At may rewards. At the same time, may discipline din. Okay? Hindi tunay na kaharian yan kapag walang batas. Kaya sinabi ni Lord, obey me. If you love me, you will obey my commandments. Hindi ibig sabihin, we are saved or under grace, wala nang commandments. Sinabi ni mismo ni Lord yun. If you love me, you will obey my commandments. Paminsan kasi parang pag na-save ka na, parang kahit anong gawin mo no? Pero si Jesus, sinabi niya mismo yun. You will obey my commandments. Para sineset aside na natin na hindi na tayo kailangan sumunod. Diba? Yung parang commandments law, parang ganun yung dating Pero hindi. You will obey my commandments. Kasi may sinet siyang standard sa kingdom ni Lord. So ano makikita natin sa kingdom ni Lord? Ang kingdom ni Lord ay very extraordinary. Number 2, the kingdom of God is for true seekers. Number 3, the kingdom of God does not fall on deaf ears, but on true listeners. The kingdom of God is valuable and precious. It has meron siyang great price na pwedeng bayaran, na dapat bayaran. It has a great price to pay. At ito yung buhay natin. Para makamtan mo tong kingdom ni Lord, kailangan mong mamatay sa sarili mo. Okay. Ganito ginawa ni Pablo, okay, ni Pablo about the kingdom of God. Paano niya nga ba makikilala si Jesus? Sa Philippians 3:7 and 8, sabing ganon. Sabi ni Pablo, para niya ma-gain si Jesus, but whatever I gain I had, kasi Pharisee siya. I counted as loss for the sake of Christ. Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Jesus Christ, my Lord and my Lord. For His sake, I have suffered the loss of all things and count them as rubbish in order that I may gain Christ. Ito yung point ko kanina, para makilala natin si Jesus, kailangan natin mag-give up ng something na mahalaga sa atin. Anong give up ni Pablo dito? Ang give up niya dito, yung pagiging, Pharisees niya. Ang Pharisees, yan, status niya. Minsan kailangan may nire-require, may sinasabi si Jesus na, i-give up mo yan para makilala mo ko lalo. Para lumalim yung pagsasama natin. Yung sinasabi ni Jesus dito. Si Pablo, ginive up niya yung kanyang status, pagiging Pharisee niya. Ginive up niya kasi ang Pharisee mayayaman yan.
Okay. At makikita natin dito, si Pablo bumabiyahe na minsan kulang, may pagkukulang, minsan ginugulpi pa pag nalaman na parang threatened talaga yung life niya. Okay. So paminsan, tinatawag tayo ni Lord sa ating comfort zone na lumabas para makilala natin siya. Paminsan tinatawag niya tayo na i-give up mo itong relationship na to. Or bitawan mo yung hobbies na yan. Or mag-spend or ipalitan mo tong schedule mo or i-prioritize mo ako. Okay. Para makilala mo ako. Ganun ginawa ni Pablo. Kagaya ng kinanta natin, no turning back, he followed Jesus, no turning back, and he found the Lord. He gained Christ. Gusto ba natin ma-gain si Christ? Sa buhay natin, gawin natin to. Wala na ibang sikreto. Gusto natin lumakad sa kaharian ng Diyos, lumakad tayo sa teachings si Jesus. Lastly, ano nga ba, anong consequence kapag hindi tayo nag-respond or hindi tayo nag-respond dun sa calling ni Christ. Okay. Ito yung last parable. Sabay, singit si Jesus dito. Again, the kingdom of heaven is like a net that was cast into the sea that caught all kinds of fish. When it was full, they pulled it ashore, sat down, and put the good fish into containers and threw the bad away. Ito yung explanation ni Jesus. It will be this way at the end of the age, pagdating ni Jesus, angels will come and separate the evil from the righteous and throw them into the fiery furnace. There will be weeping and gnashing of teeth. Nakakatakot. Ayoko nga mag-end sa about hell eh. Pero ito yung pinapakita ni Jesus. Kapag pag nineglect natin yung mensahe niya sa atin, pwede tayong bumagsak sa ganito. Okay. Parang after ng Sermon on the Mount, nagbigay siya ng storya na kung saan yung isang tao nagtayo ng bahay sa sand at yung isa sa bato. Okay? At dumating yung bagyo, nawasak yung nasa sand. Parang sinasabi niya na tayong lahat, okay, na tayong lahat ay pakinggan natin at gawin ang salita niya. Amen? Gawin natin para hindi tayo bumagsak sa ganyan. Nakakatakot to na bumagsak tayo sa category na ito. Marami pa akong verses patungkol sa fiery furnace, fiery furnace and weeping and gnashing of teeth. Ayoko nga i-preach eh. Ayoko na isama. Gusto ko na tapusin pero kasama siya eh. Okay. Sabihin si Jesus, nagbibigay siya ng gospel na kumpleto. Okay. Kumpleto siya. Ito yung hope, ito yung pag-asa, magre-responde ka ba? Kung hindi ka magre-responde, ito yung pwedeng mangyari sa iyo. Pero pag nag-respond ka, you will be with me. Amen? So lahat ng kwentong ito ay is an invitation for all of us. Hindi para takutin ka, para no choice ka. Talagang no choice tayo. We're going straight to hell. Okay. Kapag hindi tayo nagbago. That's why Jesus said, His first preaching, repent because the kingdom of God is here. Dahil sa presensya niya. That's His first preaching. Wala na yung parang sugar-coated na gospel. Hindi. Talukuran mo yung ginagawa mo at follow me. At yun din yung first preaching niya kay Peter, come follow me. Lahat ganun. Okay. Bakit? Mahal ka ng Diyos. Ayaw ka niyang mapahamak. Okay. So let's pray.